Iniiwasan ba siya ni Ice? Iilang linggo na ang lumipas magbuhat ang nangyari sa kanyang kwarto. Since then, he became stern. Hindi na siya nito kinikibo masyado. Tatawagin siya ng binata kung kailangan. Aaminin niya. Namimiss niya ang playful side nito. Bakit kaya? May nagawa ba siyang masama? Dapat nga siya pang magalit sa lalaki na ito dahil sa ginawa nito. Pero sa tuwing papasok sa isip niya ang halik na ibinigay nito sa kanya, hindi siya nakakaisip ng galit. Bagkus kabaliktaran pa. Naglalakad siya, papasok pa lang sa trabaho. May Mercedes-Benz na tumigil sa gilid niya. Magpapatuloy sana siya pero bumukas ang bintana ng sasakyan. Isang lalaki ang kanyang nakita. Hindi niya makilala kung sino ito. Ipinapatawag po kayo ni Madam Lopez. She wants to speak with you, Miss Baltimore. Madam Lopez? Sa kanya lang napagtanto kung sino ang tinutukoy nito. Ang ina pala ni Ice. Nanikip ang kanyang dibdib. Bakit siya ipinapatawag ng matandang babae? Mahinahon siyang sumama sa lalaki. Sumakay na siya sa bandang passenger seat. Umandar na ang sasakyan. Kailangan niyang ma-inform si Ice. Subalit sa kamalasan ay nakalimutan pala niyang dalhin ang kanyang cellphone. Naiwan niya iyon sa kanyang apartment. Ano ang gagawin niya? Hindi naman siguro matatagalan ang pag-uusap nila ni Mrs. Lopez. Nakarating sila sa mansyon. Isang kumpol na mga katulong ang sumalubong sa kanya. Alam niya na ang matandang babae lang ang nakatira rito. Wala nang iba. Napalunok siya. Parang hindi niya magugustuhan ang susunod na mga mangyayari. Maligayang pagdating, binibining Baltimore! Sabay-sabay ang mga ito sa pagbati sa kanya at yumuko pa na waring isang importanteng tao ang nasa harapan ng mga ito. Lumapit sa kanya ang isang babae na malamang ay ang mayordoma. Good day, Miss Baltimore. Welcome to the Lopez Mansion. Madam Lopez is waiting at the veranda. Follow me. Nanguna na itong pumasok sa mansyon. Wala na siyang nagawa kundi sumunod. Rain couldn't believe what she was seeing right now. Mamahaling paintings ang nakadisplay sa bawat dingding. Mga antigong gamit na siguradong malaking halaga. Lahat na nakikita niya ay karangyaan. Malayo sa buhay na kanyang kinalakihan. Napaisip tuloy siya. Dito lumaki si Ice. Ganito ba ang buhay na kinasanayan ng binata? Miss Baltimore! Ha? Nakuha na ng babae ang atensyon niya. Dito po tayo, miss. Iminwestra nito ang daan. Sa sobrang preoccupied ng utak ni Rain, hindi niya nasundan kaagad ang mayordoma. Nakakahiya? Gaya ng sinabi nito, nakita niya sa beranda ang taong nagpasundo sa kanya. The old lady was reading while drinking tea. Naiwan na silang dalawa. Umalis na ang mayordoma. Kung kanina medyo mahinahon pa siya, ngayon ay nanginginig na ang kanyang mga tuhod. I thought you'll never come. Mabuti naman at hindi mo tinanggihan ang invitation ko. Mrs. Lopez didn't care to look at her. Hindi ko naman po matatanggihan ang isang tulad niyo. Really? Tumingin na ito sa kanya. Wala siyang nakita na kahit anong emosyon sa mukha nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kinuha nito ang pouch na nasa tabi lang. Kinuha nito ang isang checkbook. May isinulat at ibinigay sa kanya. 1,000,000 piso. Layuan mo ang anak ko. Walang masabi si Rain. Kahit hindi pa niya nahahawakan ng tseke, nababasa niya ang halaga. 1,000,000 nga. Hindi nagbibiro ang matanda. Kung kanina ay pinangungunahan siya ng dakot, nagbago ang pakiramdam niya. Uminit ang kanyang ulo. Nainsulto talaga siya sa ginawa nito. Nilapastangan ang kanyang pagkatao. Wag mo kong paghintayin, Miss Baltimore. Nakatingin lang siya sa tseke. Pagkatapos, tumitig siya sa may edad na babae. Nagbabaga ang kanyang mga mata. Plastik ng ngiti ang mapapanaag sa kanyang mga labi. Mawalang galang lang po pero inaaksayan niyo lang ang panahon niyo. I have to go, Mrs. Lopez. Madami pa po akong gagawin sa opisina. Tumayo na siya at tumalikod. The old lady crumpled the check, throw it at her back. You, kuhain mo yan. Kahit hindi masakit ang ginawa nito. And ang ideya na itapon nito sa kanya ang tseke ang talagang nagpa-bad trip sa kanya ng gusto. Pinulot niya ang tseke at bumalik sa matanda ang kanyang tingin. Sinasabi ko na nga ba? Mukha kang pera.
I don't want to see your face again. Is that so, Mrs. Lopez? Pinunit niya ang tseke. Para sa kaalaman nyo, hindi ko gusto ang anak nyo. Wala kaming relasyon kung iyon ang ikinatatakot nyo. Wala din akong balak na mapabilang sa mga katulad yung mata pobre. You can have your money. Nanlaki ang mga mata ng kausap. Hindi inaasahan ang kanyang ginawa. Hindi siya ipinanganak upang maliitin lang ng kung sino dahil kahit ganito siya, ipinalaki siya ni Aling Marta na may dangal at takot sa Diyos. Taas noo siyang umalis ng mansyon. Isang desisyon ang nabuo ni Rain. Magre-resign na siya bilang sekretarya at pretend girlfriend ni Ice. Sapat na ang ilang buwan na ginulo ng binata ang kanyang tahimik na mundo. Nang nasa labas na siya ng mansyon at palabas na siya ng village, may napansin siya. Parang may sumusunod sa kanya, isang van. Hindi pamilyar sa kanya iyon. Sigurado siyang hindi pagmamay-ari ng mga Lopez ang sasakyan. Nakadama siya ng takot. Binilisan niya ang paglalakad. Nagbabaka sakaling tatantanan siya ng sumusunod sa kanya. Ang problema, hindi pa rin tumigil iyon. Dalawang lalaki ang lumabas mula sa van at dali-daling hinawakan ng mga braso niya. Nagpupumiglas siya. Let me go! Mga siraulo! Sumama ka na sa amin na maayos kung ayaw mong masaktan dito. Anang isang lalaki. Naniga sa mga paa ng dalaga. Tumigil siya sa panlalaban. Naramdaman niya ang isang matulis na bagay sa kanyang tagiliran. Si Mrs. Lopez ba ang may plano nito? Her? May panyong pilit na itinakip sa kanyang ilong at bibig. Nalanghap na ni Rain ang pampatulog. Nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa binalot siya ng kadiliman. Hindi pa rin dumadating si Rain. Eksaktong 10:00 na ng umaga. 2 oras ng late ang babae. Hindi naman madalas na nangyayari ito. Nasaan na kaya ito? Nag-aalala na si Ice. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ito. Walang sumasagot sa kabilang linya. Ipinagpatuloy niya ang pagtawag, ngunit ring lang ang kanyang narinig. Nakatanggap siya ng incoming call. Marlina, napatawag ka. Ang kanilang mayordoma ang kanyang tinukoy. Senyorito, pinasundo po ni Madam ang girlfriend niyo. Papunta na po siya dito sa mansyon. What the? Kaya pala hindi pa dumadating ang dalaga. Ano na naman ang kailangan ni Mama sa kanya? Hindi ko po alam, pero iisa lang ang alam ko, hindi maganda ang mood ni Madam. Tinapos ng binata ang tawag. Hindi siya mapakali. Kung hindi siya aalis agad, baka hindi pa niya maabutan ang dalaga. Anong pumasok sa utak ng kanyang ina para gawin ito? Nang makarating sa kanyang parking lot, sumakay na siya sa kotse. Pinagana ang makina at pinaharurot. Kahit anong bilis pa ng pagpapatakbo niya sa kanyang sports car, malaki ang probability na hindi niya maabutan si Rain. Nasa Makati pa siya subalit ang mansyon ay sa Rizal. Ang 2 oras na biyahe patungo sa mansyon ng mga Lopez ay naging masama sa 4 na oras. Pinaharurot niya ang kotse na mabuksan ng isang gwardya ang gate. Tuliro na siya. Ang mahalaga sa kanya ay makapunta kung nasaan si Rain. Nang makarating siya sa tapat ng mansyon, bara-bara na lang niyang ipinarada ang sasakyan. Senyorito, si Marlina ang sumalubong sa kanya. Where's Mama? Nasa beranda po si Madam. Ihahatid ko na po kayo, Senyorito Ice. No need. Determinado siyang pumunta sa kung nasaan ang kanyang ina. Naroon pa rin ito sa veranda. Kung babasahin niya ang ekspresyon ng mukha nito, galit na galit ito. Ano kaya nangyari? Ma? Iho, nandyan ka pala. The old lady spread her arms while walking toward him. Son, you won't believe what happened. Hinihiling nito ang kanyang simpatya. Nasaan si Rain? What did you do, Ma? Rain? Akala ko pa man din akong ipinunta mo dito. Yun pala, you came here because of that filthy woman? Wag na wag niyo siyang tatawagin ganyan. Walang modo ang babaeng yon. Hindi niya ako ginalang. Hindi man lang siya marunong ng tamang asal sa pakikipag-usap sa mga katulad natin. Hindi siya nababagay sa'yo, iho. This is useless. Suko na talaga siya. Alam niyang pinangangalagaan lang ni Mrs. Lopez ang kanilang pangalan pero hindi niya alam na ganito na ito kalala. To the extent na nagiging matapobre na ang matandang babae, he turned around.
Where are you going? Hindi pa tayo tapos? I have to go, ma. Kung mananatili pa ako dito, baka mawalan lang ako ng respeto sa inyo. Pinipili mo ang babaeng yun kaysa sa akin? Your own mother? You are insane! Ayaw niyang lumala pa ang sitwasyon. Minabuti niyang umalis na lamang. Hindi niya pinansin ang pagtawag sa kanya ng ina. Habang nagmamaneho, tinatawagan pa rin niya si Rain. Wala pa rin sumasagot sa kabilang linya. Saan kaya pumunta ang babae? Kinabahan siya. May nangyari kayang masama rito? Negative images ang nabuo sa kanyang isip. Stop! Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Napansin niyang may tumatawag sa kanyang cellphone. Isang anonymous caller? Si Rain kaya iyon? Nagbago na ba ang number nito? Nagmamadaling sinagot niya iyon. Rain, where are you? Hindi ako ang syota mo. Instead of hearing her beautiful voice, lalaki ang boses na kanyang nadinig. Makinig ka. Nasa amin ang syota mo. 10 million pesos. Ang kapalit at kung hindi ka papayag, baka makita mo na lang siyang nakalutang sa ilog bukas ng umaga. Nalaki ang mga mata ni Ice. Si Rain? Nadukot? Bakit? Ina-analyze niya ang lahat. Maaring prank lang ang sinasabi ng estranghero. You're lying. I don't believe you. Gusto mo pa ng ebidensya? Sige. Malugod kong ipadidinig sa'yo. Biglang naging speakerphone ang nasa kabilang linya. Magsalita ka. May inutusan ng anonymous caller. Ilang sandali ang lumipas pero wala pa rin siyang nadidinig. Hanggang sa isang malakas na sampal ang nadinig ni Ice. Sumigaw ang ibang tao. That voice was familiar. Alam niya kung sino ang nagmamay-ari niyon. It couldn't be. Rain? Huwag niyo siyang sasaktan. Humanda kayo sa akin. Hindi ito ang panahon para maging matapang ka, Mr. Lopez. 10 milyon o buhay ng syota mo. Kayang-kaya kong ipalasap ang pinaka-nakakatakot na pwedeng mangyari sa isang magandang babaeng tulad niya. Huwag ka din magtatangkang tumawag ng mga pulis. Oo, sabihin mo lang ang dapat kong gawin. Don't you dare touch her! Naputol na ang kabilang linya. Hey! Hey! Ni hindi niya man lang nalaman ang dapat gawin. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Siya ang dapat na nasa kalagayan ng dalaga. Siya ang dapat nanganganib ang buhay. How could he save her? Rise and shine, Sleeping Beauty! Nabasa si Rain. Malamig na tubig ang tumaloy sa buong katawan niya. Habang nakatali ang mga kamay at mga paa, punong-puno ng basa at mga galos ang katawan niya. Pakawalan mo ako! Hindi ka pa din napapagod? Malakas na sampalang dumapo sa kanyang pisngi. Halos magdugo na ang kanyang mga labi. Inuubos mo talaga ang pasensya ko. Panahimik ka na lang. Ang kulit mo din, no? Sinabi ko na nga wala kayong mapapala sa akin. Wala kayong makukuhang ransom money at hindi nga akong girlfriend ni Ice. Malahimik ka. Hindi na siya nagawang saktan ng kidnapper. May biglang sumingit sa mainit na diskusyon nila. Boss, nandiyan na siya. Dala na niya ang ransom. Paano ba yan? May mapapala na naman pala kami sa'yo. Itinuon nito ang pansin sa kasamahan. Talaga niyo siya. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. 2 tao ang lumapit sa kanya at kinalagan siya. Kahit sinabi pa ng pinuno ng mga ito na huwag siyang hahayaang makatakas, masyado na rin siyang mahina para magawa pa iyon. Hindi niya inalala ang sariling kalagayan. Inisip niya si Ice. Bakit ito pumayag sa kagustuhan ng mga ito? Dapat hinayaan na lang siya nito. Akay-akay siya ng mga kawatan habang papunta sa kung saan mangyayari ang palitan. Malayo pa lang, natanaw na niya ang binata. Ice? Iyon na lang ang nasabi ni Rain. Mahina ang boses, dala ng pagod, sakit ng katawan at gutom, hinang-hina siya. Habang papalapit siya rito, napagmasdan niya ang itsura ni Ice. Seryoso ang mukha nito, nangingitim ang ilalim ng mga mata, tanda ng kakulangan ng tulog, malamang dahil sa kaiisip sa kanyang kalagayan. Ice, bakit ka nandito? Hindi ka dapat pumayag sa gusto nila. Pabayaan mo na lang ako. Shut up! Ang pinuno ng mga kidnappers ang nagpatahimik sa kanya. Lumingon ito sa binata. Dala mo ba ang pera? Nasa na?
Let her go. Ang usapan ay usapan. Ipakita mo na ang pera bago ko siya ibigay sa'yo. Ice glared at them, pero hindi nito pinanaig ang nararamdaman. Ipinakita nito ang attached case. Binuksan sa harapan ng mga ito, punong-puno ng bundles ng mga 1,000 ang laman. Satisfied? Good. Ihagis mo dito yan. Pakawalan niyo muna si Rain. Sige, para walang away, sabay nating gawin. Pakakawalan ko ang shota mo, ihahagis mo naman ang attached case. Fine. At the count of 3. May nararamdaman ng dalaga na hindi maganda sa pangyayaring ito. May balak na hindi sumunod sa kasunduan ng mga pesteng to. Mukhang may gagawin pang masama sa binata. Sa bilang na 3, inihagis na ni Ice ang attache case pero hindi siya pinakawalan ng mga lantek. Let me go! Ayan na ang pera! Sorry pero wala akong balak na pakawalan ka. Napunta naman kay Ice ang focus ng leader ng gang. Pogi, napakalaki mong hangal. Ano akala mo? Tutupad ako sa usapan? Pasensya na pero gusto kong tikman ang shota mo. Leave her alone. Ako na lang ang saktan nyo. Sumabog na ito. Gusto nitong makalapit kay Rain subalit hindi magawa. May balak din naman ako sa'yo. Hinugot nito ang armas at itinutok kay Ice. Paalam, Mr. Lopez. See you down there. Crap! Bakit ang tagal naman umaksyon ng mga pulis? Nakikita na nga ng mga ito na papatayin na siya, ngunit wala pa rin ginagawa. Ano ang gustong mangyari ng mga ito? Magkaroon muna ng butas ang katawan niya bago kumilos? Kung ganito lang ang mangyayari, hindi na sana siya humingi ng tulong sa mga pulis. Saktong nakagawa ng paraan ng dalaga. Nagkaroon ng pagkakataon. Gumana ang kanyang adrenaline rush. Sinipa niya sa maselang bahagi ang 2 lalaking may hawak ng kanyang mga braso. No! Sumigaw si Rain. Maya-maya ay nakita na lang niya na tumumba na ang 2 armado na may hawak sa dalaga. Tumakbo ito papalapit sa kanya. Ano ang binabalak nito? Saluhin ng bala? Hindi na siya nakareact. Nasa harapan na niya ito. Ang bilis ng mga pangyayari. Pumutok ng armas ang kanyang nadinig. Naramdaman na lang niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Umaagos na ang likido nito. Ang lakas ay nawawala. Nanghihina na siya. Ice, hindi na niya kayang tumayo. Rain! Bago pa siya bumagsak, nahawakan na siya ng binata. Don't die! Sakalang nagsilabasan ng mga pulis. Nagkaroon ng shootout. You shouldn't have come here. Namumutla na siya at kumukurap-kurap ang mga mata. Rain, don't close your eyes, please! Wala itong sinabi. Unti-unting sumasara ang mga mata ng babae. Hindi maaaring mangyari ito. Gumising ka, Rain. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi mo ko pwedeng iwanan. Lumuluha na pala siya nang hindi man lang namamalayan. Kahit panay na ang tapik niya, niyugyug na nga niya ito. Wala pa ring nangyayari. Binuhat na ito ni Ice. Wala siyang pakialam kung matamaan siya ng bala. Hindi na rin niya inisip na kuhanin pa ang attached case na naglalaman ng pera. Wala na siyang pakialam sa 10 milyon. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay madala niya si Rain sa pinakamalapit na ospital. Sa sobrang pagmamadali niya, hindi na siya nakatawag ng ambulansya. 5 minutes lang, nasa ospital na sila. Help me! Please! Buhat-buhat niya ang dugo ang babae. Hindi pa siya tumitigil sa pag-iyak. Everything happened in a blink of an eye. Nasa loob na ng emergency room si Rain at siya naman ay sa labas lang. Kahit anong pagpupumilit niya, hindi siya hinahayaang makapasok sa loob ng ER. Ang tanging nagawa niya ay maupo at maghintay sa posibleng mangyari. Inabot ng 6 na oras ang operasyon. Nakaupo pa rin si Ice. Nagdadasal na sana, maayos ang lagay ni Rain. Ngayon lang niya naalalang hindi niya pa pala natatawagan si Aling Marta. Paano niya ipapaliwanag sa matandang babae ang lahat-lahat? Lumabas na ang doktor na namuno sa operasyon. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Tumango lang siya. Ano pong nangyari, Dok? Ayos lang ba siya? Makakausap ko na ba siya? May dapat ba akong bilhin ng mga gamot? Tell me, please. Ang tanging matagumpay na nagawa namin, natanggal na ang bala sa kanyang katawan ngunit. What do you mean, Doc? Huwag niyong sabihin na patay na siya? She is alive, pero comatose siya.
Habang nangyayari ang operasyon, nagkaroon siya ng cardiac arrest. Na-revive namin ang pasyente, but she is in the state of coma after that. Hindi alam ni Ice kung ano ang magiging reaksyon. Nangihina ang kanyang loob. Matapos ang kanina, comatose naman ang kailangang labanan ng babae. Mahina ang kanyang boses. Hanggang kailan siya sa ganoong estado? Umiling ang attending physician ni Rain. I can't assure anything. It may be weeks, months, or even years. Maaring hindi na rin siya magising kahit kailan. Paulit-ulit ang mga sinabi nito. Parang echo sa kanyang utak. Bakit nangyayari sa kanila ito? Bakit kung kailan alam na niya ang sagot sa mga katanungan niya? Saka naman nangyari ito. Where can I see her? She's in the intensive care unit. Dumiretso na si Ay sa kwartong sinabi ng doktor. Hindi man lang siya nakapagpasalamat. Wala pa ring patid ang kanyang luha. Nakarating na siya sa ICU at nasilip sa bahaging salamin ng pinto ang pasyente. Nanghina siya sa nakitang kalunos-lunos na kalagayan ni Rain. May tube na nakalagay sa bibig nito. Pikit ang mga mata ng dalaga na parang mahimbing na natutulog sa kabila ng mga aparatong nakakabit sa katawan nito. Nagsuot siya ng medical scrub at naghugas ng mga kamay. Pagkatapos ay nilapitan niya ang kamang kinahihigaan ng babae. Rain? Umupo siya malapit sa kama. Ang sakit ng kanyang nadarama. Dahil sa kanya, nandirito ito. Why did you save me? Hinayaan mo na lang dapat akong mabaril para hindi nangyari sa iyo to. He held her hand, kissed it so dearly. Mahal kita. Alam mo ba yun? Kahit ayaw mo sa akin, kahit lagi kang nakikipagtalo, nakikipag-away, hindi ko pa din kayang lumayo sa iyo, please? Please, Rain, gumising ka na. Ngunit, nananatili itong walang malay tao. 2 buwan na ang eksaktong lumipas ay hindi pa rin gumigising si Rain. Kanina pa naghihintay ng oras dito sa opisina si Ice. 3:00 pa lang ng hapon. Gabi pa siya naka-schedule na magbantay sa dalaga. Kapag ganitong oras, si Aling Marta nagbabantay. Hanggang kailan kaya kami ganito? Wala naman siyang kausap. His cellphone rang. Si Mrs. Lopez ang tumatawag. Wala siya sa mood na makipag-away sa sariling ina. He canceled the call. Pinagmasdan niya ang wall clock. Crap! Gusto na niyang pumunta sa ospital. Kahit isang natutulog na rin ang kanyang madaratnan. Nag-ring na naman ang kanyang cellphone. Bakit ba hindi pa rin siya tinatantanan ng kanyang ina? Hindi niya nga ito gustong makausap. Hinayaan niyang maghintay sa wala ang tumatawag. Paulit-ulit lang na nag-ring ang cellphone. Nakulitan na tuloy siya. Pabuntong hiningang inabot niya ang aparato. Si Aling Marta pala ang tumatawag at hindi ang kanyang ina. Nakadama siya ng kaba. Hindi pa nangyari ang ganito. Siya kasi ang laging kumukontak sa nanay ng dalaga. Don't tell me. Ipinilig niya ang ulo upang palisin ng negatibong isipin na namumuo. Huminga muna siya ng malalim bago sinagot ang tawag. Hello? Nay? Kamusta na po dyan? May kailangan po ba akong dalhin dyan? Ice! Maririnig ang pagagulgol ni Aling Marta. Si Rain! Kinutuban siya ng masama. Anong nangyari sa kanya, Nay Marta? Gising na siya, iho. Nakakagulat na pangyayari. Matapos ang matagal na paghihintay, ay gising na ang dalaga. Hindi siya makapaniwala. Hintayin niyo ako dyan. Tinapos niya ang pag-uusap nila ng matanda. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Excited na siya makita si Rain. Mabilis siyang nakababa ng gusali at sumakay sa kotse. Ilang minuto pa'y nakarating na siya sa ospital kung saan nakakonfine ang dalaga. Tuloy-tuloy lang siya hanggang sa makarating sa kwarto nito. Rain? Sa lubong ni Ice, pagkapasok pa lang ng silid. Nandoon nga ito, nakaupo, gising na nga ang babae. Sa kabilang banda ay si Aling Marta na namumugto pa rin ang mga mata. I can't believe it! You're awake! Naiiyak na rin siya sa sobrang kaligayahan na nadarama. Hindi niya napigilan ang sarili na lumapit sa babae. Anong ginagawa mo dito? Tumigil si Ice. Hindi na niya ito nakawakan. Bakit masama ang tingin nito sa kanya? Hindi ba siya nito gustong makita? Anong nagawa niya sa dalaga? Rain,
Gusto lang kitang makita. Ako? Ayoko makita ka. Kung pwede lang, umalis ka na. Napailing-iling siya. I don't understand. Gusto mo pa bang i-translate ko sa English para maintindihan mo? I don't want to see you. Get out of here. Hindi ko maintindihan. Ah, ano bang nagawa ko sa'yo, please? Kausapin mo ko. Bingi ka ba? Di ba sinabi ko na nga umalis ka? Napahamak ito sa dibdib. Napatingin siya kay Aling Marta. Humingi siya ng kasagutan sa mga nangyayari pero kahit ang matandang babae ay hindi din alam kung ano ang dahilan ng dalaga. Kung ipagpipilitan niya pa ang sarili, baka kung ano mangyari rito, hahayaan na lang muna niya ito sa kagustuhan. Bagsak ang mga balikat, mabibigat ang hakbang niya palabas ng silid ni Rain. Bakit nandito ka, anak? Nay, hindi niya na malaya na nasa likuran na pala niya si Aling Marta. Akala ko paalis na kayo. Bakit nandito pa kayo? May inaayos pa kasi ako. At saka iniisip ko kasi na baka magbago pa ang isip mo. Ayaw mo ba talagang sumama sa akin sa mga lola mo? Nandoon ang mga pinsan mo. Mag-e-enjoy ka doon. Umiling si Rain. Dito na lang ako, Nay. Namiss ko tong bahay eh. Namiss? Halos 1 buwan ka na nga nandito. Paano mo pa mamimiss to? Umamin ka nga sa akin. Ano ba talaga nangyari bago ka makidnap? Ano ang... Malilate na kayo. Alam niyo namang isang bus lang ang pwede niyong sakyan papunta kay na lola. Ay, siya, aalis na ako. 1 linggo ako doon. Siguradong kaya mo ang sarili mo. Tumango siya. Nay, matanda na ako. Huwag na kayo mag-alala sa akin. Niyakap siya nito. Parang ayaw niya pang umalis. Kung hindi pa ipinaalala ni Rain ang bus, hindi pa lilisan ng matandang babae. Okay na rin ang umalis ang kanyang ina kahit panandalian lang. Magagawa niya makapagmuni-muni kahit papaano. Tama ang sinabi ni Aling Marta. 1 buwan na siyang kasama nito sa probinsya simula nang magising siya sa pagkakakomatose. Kung tatanungin si Rain, bakit na nga ba nilayuan si Ice? Simple lang ang sagot. Hindi siya nababagay sa isang lalaking katulad nito. Hindi siya nababagay na makasama ito. Sawang-sawa na rin siya sa pagiging pretend girlfriend nito. Ayaw pa sa kanya ni Mrs. Lopez. Sigurado ka ba talagang umaayaw ka na? Wala kang na-realize? Ano naman ang marirealize ko? Inararo niya ang sarili. Ano ba ang ibig sabihin ng konsensya niya? Para siyang lukaret? Isang salita ang nabuo. Pag-ibig? Umiibig siya? Imposible naman yun. Oo, aminado siyang na-attract siya sa binata pero hindi ibig sabihin ay mahal na niya ito. A guy like him? Off limits na mahalin ng isang tulad niya. Tandang-tanda pa rin niya ginawa ni Mrs. Lopez ang pangmamaliit nito sa kanya. Hindi ko nga siya mahal. Ayos ka lang, Rain? Pamilyar ang boses na iyon. Kilalang kilala niya kung sino ang nagmamay-ari. Dahan-dahan siyang napalingon sa kanyang likuran. Please, God, namamalikmata sana ako. Si Ice nga ang kanyang nakita. Kinusot pa niya ang mga mata. Anong... bakit? Namiss mo ba ako? Indeed, she missed him so much. Wala pa rin nagbabago sa binata. Ito pa rin ang pinakagwapong lalaking nakilala niya. The fine jawline, his soft lips, his captivating eyes, lahat ay nakita niya muli. He was still the gallant man. Anong ginagawa mo dito, Mr. Lopez? Aniya sa malamig na tinig. Well, it's because of your mother. Wala si nanay dito. Pumunta sa mga lola ko kaya umalis ka na. Actually, hindi pa tapos ang sasabihin ko sa'yo. You see? Dahan-dahan itong lumakad papalapit sa kanya. Sinabi sa akin ni Nanay Marta na may iwan ka mag-isa. Natatakot daw siyang nandito ka lang. Kaya nagpresenta ako magbabantay sa'yo for a week. No! Walang sabi-sabing nag-walk out ang dalaga. Bago pa niya maisara ang pinto ng kanyang silid ay niligon niya ang kausap. Anong akala mo? Gusto kitang makasama? Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako aalis. Bakit ba kasi nandito ka? Pwede bang bumalik ka na sa bahay mo? Pabayaan mo ko. Hindi naman kita kukulitin na sabihin kung bakit lumayo ka, kung bakit ka nag-resign. Katwiran ng lalaki.
Kung ayaw mong umalis, ako ang aalis. Hindi na niya nagawang makapunta sa cabinet upang kuhanin ang mga gamit. Hinawakan na ni Ice ang kamay niya. Nakaramdam siya ng kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. I'm a man of my word, Rain. Umalis ka, susundan kita. Kahit anong mangyari, hindi kita pakakawalan. Sira ulo ka? Pakawalan mo nga ako. Behave. Dahil kapag hindi ka tumigil, may gagawin ako sa iyong magpapatigil sa iyo. Don't dare me. Mga alaala ng kahapon ang pumasok sa kanyang utak. Ang halik na kanilang pinagsaluhan ay kusang bumalik sa kanyang hinagap. She felt the heat. Her lips went dry. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Paano kapag magpupumigla siya? Ipilit niya pa rin ang gusto? Ano kaya ang gagawin nito sa kanya? Nagiging pilyo ang utak niya. Nakakalimutan na yata niyang hindi pwede ang nangyari ngayon. Sige na, talo na ako. Hindi na ako aalis. Bitawan mo na ako. Ayoko. Nag-e-enjoy pa ako. Oo na. He let her go. Buti naman hindi ka na nagmatigas. After an hour, lumabas ka na ng kwarto mo, okay? Bakit? Habi mo talaga magtanong na magtanong, Rain? Basta sundin mo na lang ang gusto ko. Umalis na si Ice. Ano kaya ang binabalak nito? May mangyayari ba makalipas ang isang oras? Enough asking questions, Rain. Masyado kang curious sa kanya? Humiga na nga lang siya. Gumawa ng paraan para aliwin ang sarili habang naghihintay ng oras. Naglaro na lang siya sa cellphone niya ng mga games na matagal na niyang hindi nalalaro. Nakaka-enjoy din pala ang ganito? Kahit papaano ay nakalimutan niya ang binata. Mabilis lumipas ang oras. Ang sinabi nito ay lumabas na siya. Pero ganado pa rin siya sa paglalaro ng puzzle. Kumatok na si Ice. Iniistorbo siya ngunit hindi pa rin siya bumabangon. Oo na, lalabas na ako. Wait lang. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Lumabas ka na. Anong boses nito sa likod ng pinto. Hintayin mo na lang ako sa sala. Hindi pa rin siya tumitigil sa paglalaro. Biglang bumukas ang pinto. Tara na. Yakag ni Ice. Sinabi ko na ngang kulang na lang, maitapon niya ang cellphone na hawak. Nang mapagmasdan niya ang kaharap, hubad baro ito. May suot nga lang na apron. Lantad ang mga balikat nito na tumutukso sa kanya. Ano ba naman na nangyayari sa kanya? Bakit ka ba nakaganyan? Nauutal siya. Todo ang kalabog ng kanyang puso. Pwede ba magsuot ng damit? Ano ang masama sa itsura ko? Anong masama? Tingnan mo nga yung itsura mo. May suot ako. Pants at apron. Besides, huwag ka nang umapela. Isang oras na ang lumipas. Dapat lumabas ka na ng kwarto. His eyes became sharp. Gusto mo pa bang buhatin kita? Biglang bumalik sa kanyang alaala ng binuhat siya nito. Her heart pumped fast. Ang mga kamay niya ay nanginig. Nandito ang binata sa kwarto. Sila lang dalawa. Pinagpawisan siya kahit hindi naman mainit. Rain imagined both of them lying on the bed. Ano kaya ang pakiramdam na makatabi ito? Makulong sa mga bisig nito? Rain, nakikinig ka ba sa sinabi ko? Ano? Ano ba yung sinasabi mo? Natutulirong tanong niya. God! Nakonsumi na ang lalaki. Nailamos nito sa mukha ang palad. Bigla na lang siyang pinangko ni Ice palabas ng kwarto niya. Dinala siya nito sa komedor. Nakita niya ang dining table. Maayos na nakalagay ang mga plato at kubyertos. Nanatili namang misteryo ang pagkain dahil natatakpan iyon. Ikaw ang nagluto? Paniniguro niya. Who else? Tayo lang naman na nandito. Ibinaba siya nito at bilang isang gentleman ay ipinaghila siya ng upuan. Please, sit down, milady. Milady, tinutopa ka na naman? Just sit down and keep your mouth shut. Fine. Umupo na nga siya. Hindi ba naaalala ng damuhong lalaking ito na hindi na siya sekretarya nito? Kung makapag-utos kasi, katulad pa rin ng dati. Si Rey naman ay hangal upang sumunod. Itinuon na lang niya ang sarili sa pagkain. Ano kaya ang niluto nito? Pagkaangat niya sa takip, egg omelette lang pala. Hindi pa maayos sa pagkakaluto niyon, mukhang scrambled egg. Napahalakak siya ng malakas.
Luto mo to for 1 hour? Even a 5-year-old can do that within 5 minutes. I'm expecting a thank you, not mockery. He protested. Tinaasan niya ng kilay ang kausap. Bakit? Sinabi ko bang ipagluto mo ko? Sige, para hindi ka na magtampo dyan. Thank you, Mr. Lopez. Hindi pa rin siya tumitigil sa katatawa. You're not sincere. Hindi ko talaga mapigilan. Ano gusto mo? Mautot ako dahil pinigilan kong matawa? Tinikman na ni Rain ang pagkain. Masarap naman pala. Tell me, Ice, bakit ginagawa mo to? Bakit pumayag ka na maging instant babysitter ko? Anong dahilan mo? Naging seryoso na siya, malayo sa naaaliw na itsura niya kanina. You're what? Do I need a reason? Paano kung sabihin kong gusto ko lang at wala nang ibang dahilan? Katwiran ng binata. Hindi alam ng dalaga pero tila lumalambot ang kanyang puso. He was doing these things without any reason. Walang ibang motibo. Hindi naman ipinaparating ng lalaki na gusto siya nitong makasama, pero iyon ang kanyang pakiramdam. Gustong sumilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Pinigilan lang niya. Hey Rain, nakakalimutan mo na ba ang desisyon mong lumayo kay Ice? Alalahanin mo ang ginawa ni Mrs. Lopez. Tama nga ang kanyang konsensya. Maayos na ang kanyang buhay simula nang malayo na siya sa lalaki. Naging tahimik at wala nang mga hamak sa kanya. Walang emosyong napatitig siya sa binata. Kumain na tayo? Ice frowned. Something wrong? Umiling siya. Nothing, kumain na lang tayo. Sabihin mo na, ano ba talaga yun? Wala nga, huwag ka makulit. Sigawan niya ang kausap, hindi niya sinasadya. Parehas silang nagulat sa naging reaksyon niya. Nanahimik na lang ito at kumain. Pangatlong araw pa lang ni Ice sa Nueva Ecija at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik si Aling Marta. Ano ba ang dapat gawin ni Rain para bumalik na sa Maynila ang binata? Crop? Kahit ilang beses pa niyang pag-isipan, wala pa rin siyang maisip na ideya. Habang abala siya sa pag-iisip ng plano at nakatambay lang sa bakuran, may nadinig siya. May tumitipan ng gitara. The music was smooth, relaxing, lahat ng mga pagdududa, ang mga pinoproblema niya ay unti-unting nawawalang parang bula sa utak niya. Saan nanggagaling ang musika? Tumayo siya mula sa kinauupuan, hinanap ang pinanggagalingan ng tugtog. Sa sala, doon niya nakita. Nandoon nga si Ice, tinitipa ang gitarang pagmamayari ng kanyang yumaong tatay. Hindi nito namamalayan na inoobserbahan niya ito. Pikit ang mga mata, kumakanta ang binata. He had a great voice like an acoustic singer. Henyo na nga ito sa larangan ng science, may talent pa ito sa musika. God, he was a total package. Sa tagal ng panahong nakasama niya si Ice, ngayon niya lang nalaman ang tungkol doon. Para siyang hinaharana nito kahit hindi naman. She felt blissful. Sana, nasa tabi siya nito. She felt warm. Di naman niya ang kanta nito. Ninais na mahawakan ng lalaki. His husky voice was seducing her. Dahan-dahan, lumalapit na pala siya. Bago pa niya mahawakan ito sa likod, napansin na siya nito. Kanina ka ba dyan? Lagot. Anong sasabihin niya? Anong palusot niya? Hindi naman pwedeng sabihin na kanina pa siya nandito at kinikilig sa boses ni Ice. Bakit hawak mo yan? Nakita ko lang sa tabi. Wala na nga sa tono. Akin na nga yan. Ang damot mo naman. Pahiram lang. Saglit na tumigil ang lalaki sa pagsasalita. Pagkwan ay, tara, jamming tayo. Ibigay mo na sa akin yan. Inaabot na nito sa kanyang instrumento. What's the big deal? Nagagalit ka para sa isang gitara? Hindi ito ordinaryong gitara. Pag-aari ito ni tatay, ang tanging nagpapaalala sa kanya. May sentimental value to. Nanahimik ang binata. Hindi alam kung anong sasabihin sa kanya. Pinunasan ni Rain ang musical instrument. Inilagay sa case at ibinalik sa taguan. Pagkabalik niya sa sala, nandoon pa rin si Ice. Malungkot ang itsura nito. Hindi mo kailangang mag-guilty. Wala ka namang alam. He breathed heavily. But I shouldn't have said that.
Sinabi-sabi ko pa na gitara lang yun na walang halaga? Me and my big mouth. Gaya nga ng sinabi ko, huwag mong isipin yun. Iniba na lang niya ang usapan. Hindi ka ba naboboard dito? Probinsya to, walang mapaglilibangan. I enjoyed every minute here. Bakit? Di ba nga nung manatili ka lang sa bahay mo, grabe na ang pagkaburyong mo? Dito pa kaya na sobrang simple lang? Hmm. A simple home is enough to make me happy. Napapantastikuhang tinignan ng dalaga ang kanyang kausap. Bakit? Hindi ko magets ang trip mo. Nagiba ang mga mata nito. It became mellow. Habang nakikita niya itong ganito, bumabagal ang oras. Wala siyang madinig na kahit ano, kundi ang malakas na tibok ng puso niya. Nagiging tuliro na naman siya. Tumayo ang lalaki at naglakad palapit sa kanya. Shit! Ano ang gagawin niya? Kailangan niyang makatakas. Hindi siya makagalaw. Hindi sinusunod ng katawan niya ang utos ng kanyang utak. Nag-malfunction na ang buong sistema niya. Ang planong makatakas ay napurnada. Nandoon na ito sa kanyang harapan. Lumuhod si Ice. Ano na namang kalokohan to? Singhal niya. Ang simpleng lugar ay hindi nagiging simple kapag kasama kita. Awayin mo man ako ng ilang libong beses, I don't mind. All I want is just to be with you. Hinawakan pa nito ang kamay niya. Mala fireworks ang mga katagang ipinahiwatig nito. Masisiraan na yata ng ulo si Rain, pero hindi siya pwedeng maging ganito. Nagpakaseryoso talaga siya. Gustong-gusto mo talaga akong binabanas, no? Tumayo ka dyan. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. How about you, Rain? Anong pakiramdam mo na kasama ako? Napabuga siya ng hangin. Ay, pwede bang iba na lang ang pag-usapan natin? Masyado bang mahirap ang tanong ko kaya hindi mo masagot? Ah, I'm... Lumabas na nga lang tayo? Ilang araw ka nang nandito. Rain, hindi siya nito pinapakawalan. Alam mo ba ang pakiramdam ko? Mula nang umalis ka. My life became dull. Ikaw ang laman ng isip ko, pati na mga panaginip ko. I can't afford to lose you again. His eyes were burning, not because of anger but passion. Ramdam niya ang damdamin nito. Pumalag siya ngunit walang nangyari. He stood up and wrapped his arms around her. Hindi siya hinayaang makawala. Don't go, my lady. Please, pakawalan mo ako. Gusto kong lumabas. Alam kong gumagawa ka lang ng paraan para iwasan ako. You can't escape me. Napalunok ang dalaga. Lahat ng mga sinabi ng kaharap ay malaki ang impact sa kanya. Nangatog ang kanyang mga tuhod. Ang mga mata niya ay napako kay Ice. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gustong damhin ang mga panga ng lalaki. Ano ba ang dapat niyang gawin? Di ba nakapag-desisyon na siya na lalayo na sa binata? Hindi niya dapat bitawan ang pangako sa sarili. Bago siya makalayo na tuluyan, ipaparamdam na rito ang nilalaman ng kanyang puso. Ice, hinayaan niya mga kamay na damhin ang mukha nito. Ang kagaspangan ng baba nito ay dulot ng mga papatubong balbas na sadyang nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Sa ginawa niya, nagliyab ang mga mata nito. Full of passion, he kissed her deeply. God, the feeling was magical. Pikit ang mga matang tinanggap ng dalaga ang halik ni Ice. Oo, hindi ito ang unang beses na hinalikan siya nito pero parang ito ang unang halik na kanilang pinagsaluhan. Mas tumindi pa ang init na kanyang nadama. Hindi niya namalayang dinala na pala siya nito sa kwarto niya as his kiss became stronger and passionate. I'm into you, Rain. Dumampi ang hininga ng lalaki sa kanyang balat. Kulang na lang ay mabaliw siya sa sobrang bango. She couldn't control her own voice. Dahan-dahan siya nitong inihiga sa kama. Hindi pa rin mawaglit ang ngiti sa mukha ni Ice. Hindi na niya talaga papakawalan si Rain. He would love her and cherish her. Ang lahat na nangyari ng nagdaang araw ay hindi lang basta panaginip. Naging payapa ang kanyang puso. Sa sobrang peaceful, napakahimbing ng kanyang pagkakatulog habang yakap ang babae. Bumaling siya sa dakong hihigaan ni Rain. He stretched his arms but she wasn't there. Binuksan na niya kaagad ang mga mata. Wala nga ito roon. Nasaan na ito? Negative thoughts started to form in his mind. Huwag kang praning. Baka nagluluto lang siya ng almusal.
Tama nga ang konsensya niya. Marahil nasa kusina lang si Rain. Bumangon na siya. Mabilis siyang nagbihis at lumabas ng silid. May naaamoy siyang masarap. Mukhang nagluluto nga ang dalaga. Abot tay nga ang ngiti. Balak niyang sorpresahin ito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Nang makarating doon, hindi ang babae ang kanyang nakita. It was her mother. Napansin na siya nito. Malungkot ang mukha ni Aling Marta. Pasensya na iho. Ano pong pasensya? Hindi ko po kayo maintindihan. Isang sulat ang inabot nito sa kanya. Binuklat na niya kaagad iyon at binasa. Hindi pa niya natatapos, naiintindihan na niya ang lahat. It was a farewell letter. Nasaan na siya, Nay Marta? Wala siyang sinasabi kung saan pupunta, pero kakaalis lang niya dala ang mga gamit at pasensya na po, kailangan ko nang umalis, susundan ko siya. Nagbabaka sakali siyang maabutan pa niya si Rain. Sumakay na siya ng kotse. Malamang, nasa terminal pa ito. Habang nagmamaneho siya, panay ang dasal na sana hindi pa nakakaalis ang babae. Nakarating na siya sa terminal. Saktong may papaalis na bus. Papuntang Maynila. Sigurado siyang doon ito nakasakay. Iniharang na niya ang kotse bago pa makaalis ng tuluyan ng bus. Lumabas siya ng sasakyan niya. Stop! Boss, ano bang problema mo? Anang konduktor ng bus. Just give me a second. I have to see someone, please. Ang daming naiistorbong pasahero sa ginagawa mo. Bago pa magreklamo ulit ang konduktor, inabutan na niya ito ng 500 piso. Iyon ang nagpatahimik dito. Nagawa niya ring makapasok sa loob ng pampublikong sasakyan. Hinanap niya si Rain. Na-inspeksyon na niya hanggang dulo ng bus, pero wala ito roon. He was too late. Nasabunutan niya ang buhok. Ramdam na ramdam niya ang kasawian. Matapos ang lahat ng nangyari, nagawa siya nitong iwan? Ano ba sa dalaga ang lahat? Wala lang ba? Inakala niyang pareha sila na nararamdaman. Ice thought she loved him. Yuko ang ulo. Mabigat ang mga paa. Habang pababa ng bus, kahit ano pa ang gawin niya, mag-effort man siyang makasama ang dalaga, ito ang mismong gumagawa ng paraan upang mapalayo sa kanya. Wala na siyang nagawa. Inalis niya ang sasakyan mula sa pagkakaharang para makaraan na ang bus. Habang nakikita niya ang pag-usad ng sasakyan, kasabay din iyon ang kawalan ng pag-asa na makita niya si Rain. Sorrow filled his whole system. Ice? Said a voice from behind him. He turned around immediately. Rain? Lumapit na siya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Please, don't leave me. Wala bang halaga sa iyo ang lahat na nangyari? Can't you feel my love for you? Mahal mo ako? Ikaw lang ang babaeng nagpaparamdam sa akin ng ganito. Yes, hindi tayo nagkakasundo sa maraming bagay. Palaging hindi maayos ang pag-uusap. But still, you're the only woman I want to be with. I can't imagine my life without you. Umiiyak na ito. I'm sorry. Ang totoo, hindi ko din kayang umiwas sa'yo kahit alam kong hindi ako ang babaeng nararapat sa'yo. Higpit ang yakap niya kay Rain. That's not true. Alam kong sinabihan ka ni Mama. Don't let her words affect you. Sapat na ba ang pag-ibig? Paano kung tanggalan ka niya ng mana? You will lose everything because of me. Pinakawala nito ni Ice. Pinunasan niya ang luha sa mga mata nito. I can't afford to lose everything but not you, my lady. Hindi ko na kayang mawala ka sa akin sa pangalawang pagkakataon. Handa akong kalabanin ang lahat, makasama ka lang. Ice, si Reyna yata ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Sabay man sa pagngiti nito ang pagluha, alam niyang masaya ito. I love you. Thank goodness. Akala ko hindi mo nasasabihin yun. He kissed her, so deep and full of love. He wouldn't let her go. Alam ni Ice na ang lahat ng ikinatatakot ni Rain ay lalabanan nito para makasama rin siya ng panghabang buhay. Love wins. Ang pagmamahal ay walang nakikitang estado ng buhay, kahit na pisikal na kaanyuan, dahil ito ay kusang nararamdaman.
Maaaring makaapekto ang ilang bagay pero hindi pa rin ito hadlang kapag puso na ang lumalaban. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Sana po ay muli niyong suportahan ang susunod pa nating mga kwento ng pag-ibig. Maraming salamat and God bless you all.